Nako po, eto maganda hong pag-usapan po at diskusyonan po mga kabida po. May hamon po ito hong si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. po. Tanggalin na raw siya sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente Gawin na raw ng Pangulo ang kanyang makakaya mga kabida within his powers para lang po matanggal ito hong si VP Sara bilang Vice Presidente po ng Pilipinas dahil hindi raw siya magre-resign mga kabida. Okay? Malinaw daw na betrayal of public trust po yung kanyang pagbibitiw sa 32.2 million na mga Pilipino na bumoto po sa kanya mga kabida noong 2022 presidential at vice presidential elections. Alright? Eto, pakinggan muna natin. Ito hong panayam po ng SMNI, mga kabida, direct from London, United Kingdom. Okay? Pakinggan natin. Basta po ma'am na magre-resign po kayo, your reaction po on Oh, never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Ayon. Hindi ho siya magre-resign sa kanyang pwesto, mga kabida, bilang Vice Presidente. Kung gusto daw ng Pangulo, tanggalin po siya. Okay? Bilang pangalawang Pangulo po, mga kabida, po. Okay? Meron kasing umiikot at kumalat po ngayon, mga kabida, na parang chismis. Ay tuturi ko itong chismis, kasi hindi naman po ito sinabi ng Vice Presidente, po, mga kabida, na magre-resign daw si VP Sara. Okay? Marami hong nag-react po dito, even yung mga nasa prosecution team nag-react din, mga kabida. Meron ngang isang miyembro po ng prosecution team, bakit daw magre-resign ito kung si Sara Duterte, papasok na po sila, sa climax. Okay, mga kabida. Ang sagot naman po ng mga taga-suporta po ng vice, ano bang rason? Bakit magre-resign ang vice presidente? Wala naman pong rason Walang ground. Mga kabida, ngayon pa, na malinaw po, na minamahal po ng mga kababayan po natin, binigay po ng mga kababayan po natin yung kanilang full trust, sa vice presidente. Okay? The most trusted official of the land, mga kabida, ito kung si Vice President Sara Duterte. Kung pagbabatayan po natin yung lumabas na survey po ng Pulse Asia, mga kabida. Even sa SWS, alright? Malinaw po na siya po yung pinagkakatiwalaan ng taong bayan, mga kabida. Okay? Bakit magre-resign po siya? Diba? Malinaw naman po na betrayal yun, sa mga nagtiwala ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Eto, babasahin ko muli ito hong naging pahayag po ng Vice Presidente. Ulitin ko po mga kabida, para po maintindihan lalong-lalo na po yung mga kritiko ng Vice Presidente na umaasa po mga kabida na magbibitiw ito hong si Sara Duterte. Hindi ako magre-resign. Yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako. Gawin niya ang lahat. Tanggalin niya ako. Okay? Malinaw po yung statement ni VP Sara po, mga kabida. Alam nyo, duda po ako dito sa nag-circulate na chismis na magbibitiw po ang Vice Presidente, mga kabida. Ang palagay ko po dyan, baka ginagawa yan, okay, mga kabida, para bang pinipreso po ang Vice Presidente na mag-resign, dahil alam po ng mga kritiko, mga detractors ng Vice Presidente, mga kabida, na hindi ho makukonvict si Sara Duterte sa impeachment trial. Okay? Ma-acquit po ang Vice Presidente sa impeachment trial, mga kabida. Alright? Ipagpalagay natin, alright, na makukonvict, okay, ang Vice Presidente, hindi naman po yan automatic na makukuha lahat, mga kabida, ng mga senador yung
required number of votes to convict, ano, mga kabida. Shall we say, mas marami po ang mga bumoto para ho sa kanyang conviction. Alright? Pero, kung pagbabatayan natin yung numero, ano, mga kabida, automatic din yan, ano, na acquittal dahil hindi ho aabot doon ho sa 16 senators na boboto ho dito sa conviction ni Vice President Sara Duterte as required by our Constitution, ano, mga kabida. Kahit po sabihin natin, silang lahat dyan po sa majority block, 13 po ang bumoto ng conviction. Tapos sa 8 ang acquittal, ano, mga kabida. Hindi pa rin mangyayari yung conviction na yan dahil malinaw po sa saligang batas, ano, mga kabida, na kapag hindi ho aabot sa required number, yung threshold na sinasabi ho nila, mga kabida, okay, ang boto for conviction, automatic po makabida na ma-acquit po ang Vice Presidente. Acquittal po ang magiging decision po ng impeachment court. So kaya siguro, alam na po nila na malabo po na makukuha yan at posibleng ma-acquit po ang Vice Presidente. Yun yung ipinalulutang po ngayon, ano, na dapat po mag-resign. Pinipressure po ang Vice Presidente na mag-resign, mga kabida, ano po. Kasi yun lang yung tanging paraan po, ano, mga kabida, na mawala po sa political scene, ano, ito kong si Vice President Sara Duterte, mga kabida. Diba? Nagets ninyo yung pattern? Okay? Para sa akin, yun yung isa ho sa mga strategy po ng mga detractors ng Vice Presidente, ano. Kaya para ho sa mga gustong mag-resign ang Vice Presidente, ano, mga kabida, yung kanyang mga detractors, mga kritiko, ano, mga kabida, mas mainam, maligo muna kayo. Baka kulang sa ligo lang po yan, ano, mga kabida. Okay? Yung pangarap po ninyo na wala naman pong katuturan po, ano, dapat gumising na lang po kayo. Tapos maligo kayo na maaga para may masmasan po kayo, ano. Alright? So, yun po, ano. Meron pong statement si Sara Duterte, ano po, na itong lahat na ito, ano, na nangyayari po sa kanya, mga kabida, ang may kagagawan at nasa likod daw dito, ang Administrasyong Marcos. Okay? Ito hong kanyang impeachment trial, ano, mga kabida, ito hong pag-aakusa laban sa kanya, kahit ano-ano na lang po, ano, mga kabida. Lahat na ito, ang nasa likod daw dito ay ang Pangulo, ano, ang Administrasyong Marcos. Itinanggi po yan, ano, mga kabida, ni Jose Claire. Okay? Wala daw kinalaman ng Pangulo, ano, mga kabida, sa impeachment trial ng Vice Presidente. Maniniwala ho ba kayo doon, mga kabida, na wala hong kinalaman po ang Presidente po ng Pilipinas? Wala ho siyang kamay dito? Para sa akin, imposible po. Imposible po na wala hong kinalaman po ang Presidente dito ho sa aksyon na ginawa po, mga kabida, ng House of Representatives. Okay? Hindi ako naniniwala, mga kabida, na wala hong instruction ang Vice Presidente sa House of Representatives. Powerful po ang Vice Presidente, ano, mga kabida. Pwede ho niyang diktahan yan. Kahit nasasabihin po natin na co-equal branch. Okay? Sino ba ang may guts po, ano, na tumanggi, okay, sa hiling po ng Pangulo, kung sakali man po humiling po siya na i-impeach po ninyo si Sara Duterte? Sino po ang may lakas ng loob na tumanggi? Okay? Diba? So ako, naniniwala ko sa sinabi po ni Sara Duterte na ang nasa likod dito sa kanyang impeachment trial, yung mga aligasyon laban po sa kanya, ay walang iba kundi ang Pangulo daw, ano, mga kabida. Ang Administrasyong Marcos mismo, ano. Okay? So yun po, ano, mga kabida, mag-aantay na lang ang mga detractors ng Vice Presidente kung kailan mo siya mag-BBTO. Kung ako po ang mga detractors, ano, ng Vice Presidente, mga kabida, antayin ko na lang yung term end, ano, ng Vice Presidente sa 2028. Tsaka ho sila maghahanap po, ano, mga kabida, ng paraan para hindi ho mananalo si Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Kasi sa palagay ko po, ano, mga kabida, inevitable na po.
hindi na po mapipigilan yung pagtakbo po, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte bilang Pangulo po ng Pilipinas. That's her destiny. Alright? Kahit na po anong gawin po ng administrasyon ni Pangulong Marcos, mga kabida, para lang po hindi ho matuloy yung pagtakbo po ng Vice Presidente, mga kabida, bilang Pangulo po ng Pilipinas, mahihirapan po. Kasi ang makakalaban po ng Pangulo dyan is yung mga tao Okay? Ako, naniniwala po ako na intact pa rin yung 32 million na mga botante po, bumoto po kay Vice President Sara Duterte, mga kapida, po. Kasi mantakin nyo, ang dami hong problema. Okay? Na kinakaharap po si Vice President Sara Duterte, Okay? Kahit ano-ano na lang po ang ipinaratang sa kanya, mga kapida. Pero ano nangyari? Naniniwala ba ang mga tao, ang mga Pilipino? Hindi. Hindi ho sila naniniwala ho, mga kabida. Kasi kung naniniwala ho sila, dapat bumagsak na po yung ratings ng Vice Presidente mula sa trust, performance, satisfaction, and even yung pagiging Pangulo po, o kandidatura po niya pagiging Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida. Siya pa rin yung frontrunner Mas lumayo pa nga mga kabida, yung lamang po niya, doon ho sa pangalawa. Diba? So, ibig sabihin, hindi ho naniniwala po ang mga tao. Tinabla po ng mga Pilipino, mga kabida, yung mga detractors po, yung mga kritiko po ng Vice Presidente, yung nagsampa po sa kanya ng impeachment complaints, mga kabida. Yung nagparatang po sa kanya, mga kabida. Tinabla po ng mga Pilipino yan. Alright? So, abangan natin. Okay? Kung ano po ang next move, na mga kalaban po ni VP Sara, mga kabida. Kasi sa tingin ko po, dito pa lang sa impeachment trial, parang alam na po, ng mga kritiko, ng mga detractors ng Vice Presidente na walang patutunguhan po ito, mga kabida. So, most probably, magsiship po ito ng ibang direction, ibang strategy, mga kabida. Purpose po nila is to block the Vice President from running in 2028. Okay? Ano po yung magiging strategy po nila? Sila po ang nakakalam niyan, mga kabida, po. Abangan po natin yan ang susunod na kabanata po, Alright, para ho sa inyong opinion at pananaw po, please comment down sa mga hindi pa po subscribe po sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.